Ladies and gentlemen. Pinoy Idol. Kumustahan? Last December 27, 2023 nang ating makilala ang sipag at galing ng pampaswerteng kwentong dala ng fresh prutas ni Geno Panganiban. Matapos ng 2 buwan, atin nang kumustahin ang mga pinakambago sa kanyang all-year-round fresh business. Ating ibinabalik ang King of Freshness via Zoom, ang co-owner ng Fresh Prutas, Pro Pinoy Idol, Geno Panganiban. Good morning, sir. Hello everyone, good morning. Good morning, Geno. Kumusta naman yung mga prutas natin? Okay naman ko, fresh pa din. Fresh, no? But, siyempre, maraming prutas, no? But ang popular dito kasi sa Pilipinas, yung mga imported like grapes, apples, oranges. We want to promote our own local fruits, no? Sabi nga ng isang banyaga na kaibigan ko, why are you trying to import fruits from other countries when you have a lot of fruits in the Philippines? So ano ba yung target market, ano ba yung target na ibibenta natin? Yung imported or yung ating sariling prutas? Like for example, yung mangga natin, wow, in Korea, that's number 1. They're importing a lot of mangoes from Taiwan, from Thailand, pero Philippine mango pa rin, yung Carabao mango natin ay talagang number 1. In the United States of America, this is what happened. The Mexican imported some seedlings from the Philippines and they are now trying to sell Carabao mangoes to the US. So, ano ba ang talagang marketing plan natin? Are we going to promote yung sariling prutas natin or yung imported na prutas? Pinakamaganda talaga kung na i-promote natin yung sarili natin. Napakalakas na panlaban ng produce natin. Actually, kung kakagaling ko lang sa Malaysia a few months ago, tumikim ako ng fruits nila, like mangoes, mangosteen, and masasabi ko talaga na sa atin yung pinakamasarap talaga. Totoo yan. So aside from mangoes, we have bananas, which is, we are one of the biggest exporters of bananas. And then, ang durian natin. From Davao. Diba? Yung durian from Davao. Especially yung native durian. Kasi may durian na golden, no? Pero mas masarap yung native na durian. Puti siya, eh. Yung native na durian. And then, ano-ano pa yung mga ine-export na. Dapat we have to promote our guavas. Yung bayabas natin, imagine mo, ini-import pa natin galing sa sa Thailand. Tapos yung sampalok, I think we have to convince our farmers to grow this kind of fruits kasi napakasarap ng mga prutas na yan. Tama po. Ano bang bestseller natin na prutas? Sa akin kong lemon, mangga, lansones, mangosteen. Ngayon kung papalapit na kasi yung season ng Guimaras mangoes, kaya yan ang bestseller ko ngayon. Yung Guimaras Mangos. Opo. Kahapon, may bisita ko galing from Davao. Nagdala sa akin ng mangosteen. Ang sabi niya, alam mo, marami akong kaibigan. Sabihin nila, sige, kainin nyo yan. Pero yung balat, ibalik nyo sa amin. Kasi Ginagawang powder. Ginagawang powder yan at panghalo sa 3-in-1 coffee or 4-in-1 or 5-in-1 coffee. Dahil magandang oxidant daw yon. Antioxidant. Totoo ba yan? Totoo yan ko. Tsaka yung iba naman ginagawa din. Tsaka yung peels ng mangosteen. Yun nga. Yun ang ginagawa nilang powder para magandang antioxidant daw. Kasi any fruit with the color ay antioxidant yun. Any fruit na violet. Na violet, oo. Like grapes. Even coffee is a good antioxidant. Yes. Di ba? So, kumusta na ang negosyo, Sir Geno? Okay naman po. Booming. Ay, booming. Ayan. So, nag-translate na ba ito into sales? After ng guesting nyo, kumusta na po ang nangyari? After ng guesting dito sa Pro Pinoy? Yung guesting ko sa Pro Pinoy, nag-showcase kami ng mga fruit baskets and fortunately, marami naman nag-order sa amin ng mga iba't ibang packages.
para meron silang sure na fruit basket for New Year. Kasi kakatapos lang ng Noche Buena nun eh. So ngayon, nag-secure naman sila ng baskets nila for Medianoche. So, saan po sa Pilipinas ang market natin, Sir Geno? Saan na po? Gaano na po kalawak? Ngayon, Metro Manila. Metro Manila. Yeah. So, wala kang balak mag-expand? Like, for example, you put up a branch in Cebu and Davao? Kasi, like, for example, maraming fruit sa Mindanao. Like in Davao. Di ba? So, kung maglagay ka ng branch doon, at the same time, yun na rin yung procurement mo para dalhin dito yung prutas sa Maynila. Ngayon kung may project kami ngayon na tinitimpla sa Cebu, in the talks na magsusupply kami sa mga cafe doon ng mga fruits. Yung mga fruits. Sa Cebu naman, is very popular sa mango. Mangga din. Mangga. Apo. Maraming mangga doon. Alam mo, may mga prutas pa na minsan hindi na natin alam. Like, for example, yung mabolo. Mabolo na hindi nang pinapansin. Pero, Mukhang wala nang mabolo, di ba? Meron ka bang mabolo dyan? Wala po. Yan. Medyo, I don't know why our farmers are not growing fruit trees, no? tulad nung sinabi mo kanina, boss, yung guava, ang daming guava sa probinsya nung native, which is matatamis siya compared dun sa mga malalaking guava ngayon. Nagaling sa Thailand. Thailand. Pero alam mo yung guava kasi, it's very rich in vitamin C. In fact, yung guava has more vitamin C than a calamansi. Di ba? Oh. At masarap yan i-process, gawing Jam. guava jam. Masarap yan. But, nagbibenta ka ba ng guavas din? Opo, pag may naghahanap. Ayan. Ngayon, naghahanap na ako. So, kailangan mag-deliver. Kailangan mo na magpadala ng guava, Sir Sige, Geno. padala ka rito ng guava, mabolo. Ito muna. Ito yung mga mahirap hanapin. Guava, mabolo. Sige, yan muna daw, Sir Geno. Ayan, so magsa-summer na, Sir Geno. Anong pinaplano mong mga promos? Dahil mainit na. Actually, sa ngayon pa lang, mainit na. February pa lang. Ano bang prutas na pampalamig? Yung nakakalamig din ng ulo. Siyempre, buko, melon, mangga, strawberry, yan. Totoo yan. Pero ngayon, magsa-summer na kasi, magmumura yung mangga, so take advantage natin yun. Sa mangga. Saan ka nagsusource ngayon ng mangga? Ngayon, sir, Davao tsaka Guimaras. Alam Boss, mo ang kasi, Pangasinan ba? Di ba one of the ang matamis manggang, din? nagkaroon ng sakit ng mangga sa Luzon. Kaya nga, dati, kasi nag-export kami ng mangga sa Korea, we used to buy a lot from Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, North. and then some from Batangas because ipaprocess mo pa yon, di ka naman pwedeng mag-export na ng mangga diretso sa without processing it. So idadaan mo yan sa vapor heat. The purpose of putting it in the vapor heat para mamamatay yung mga eggs ng insect. Ayaw kasi ng Korea na mag-export Pasok ka. tayo ng mga ibang insekto. So vapor heat yan at 35 to 38 degrees centigrade. May vapor yan. And the heat is controlled. Siguro mga 6 hours. 6 hours, sigurado akong patay na yung Hindi yung po ba eggs. apektado yung... Well, somehow yes, but importante yun eh. Hindi naman mahihinog. And then after that, paglabas, it goes under a shower. And then katapos ng shower, doon na sa processing packaging na malamig siya. Malamig na malamig para nang sa ganun ay hindi maghinog. Ipaprocess, pupunasan, babalutan, then ilalagay sa box. And then ilagay mo na sa storage na 5 degrees centigrade ang lamig para nang sa ganun ay hindi siya mahinog. mahihinog. Oo, ma-process. And then ang shipment mo yan by sea freight. So refrigerated dun yung container. And it takes probably 4 to 5 days before it reaches Korea. So pagdating naman sa Korea, meron silang cold storage. Ayun. Ang mangga noon talaga dito sa Luzon. Kasi yung sa Guimaras na sinasabi mo,
yung seedlings noon galing sa Nueva Ecija sa Gapan. Nueva Ecija na in-export nila sa Guimaras. Ang Guimaras naging popular yan because when I was a first termer, ang congresswoman noon, si Emily Lopez, she lobbied that pwedeng tanggapin sa Australia yon. So, it was the Guimaras mango that was accepted sa Australia. Dahil mahigpit din yung Australia eh. So, accepted sa Australia, kaya lang sobrang layo eh. Oo. So, you have to send it by air cargo. At yung proseso ganun din. Kaya, okay. So once again, paano makaka-order, Sir Geno, ng inyong mga produkto? Just search us on Facebook, Fresh Frutas. You can also check our website, freshfrutas.com. Magkano naman mga presyo mo? Like for example, in a box, in a basket, magkano yung mga presyo? At ano-ano yung laman? Meron tayong basket na 999, meron tayong 1999, 1499. Depende na yun sa dami, sa gusto ng client. We try our best to tailor fit everything para mabigay sa kanila yung gusto ng mga client. Of course, hindi mo naman maiwasan talaga na may mga imported fruits, no? Ano yung ratio ng imported fruits sa local fruits natin? Mas nagdadagdag kami ng local fruits. Kung meron man kaming imported fruits, pa isa-isa lang. Isang apple, isang orange. Ayan. Hindi ba tumataas yung presyo ng imported fruits? Mas Dahil stable ang price. alam mo, Mas grabe stable ang ang inflation price ng ngayon sa imported. worldwide, no? Europe and then US. So sigurado akong tumaas yung presyo ng prutas doon. Kaya pag inangkat mo yan dito sa Pilipinas, medyo may kataasan na. Hindi ba tumaas ng mga 20 or 30% yung mga ubas, yung mga oranges and apples? Tumaas kong yung isang piece ng apple na malaki, let's say from 20 pesos, nagiging 27, 28. Ganon ang epekto ng war between Ukraine and Russia. Masyadong Apekto nadamay yan, tayo. Apekto yan, oh. Masyadong naapektuhan talagang lahat ng bansa tumataas yung presyo except India. How about berries po, Sir Geno? Meron po bang kasama kayong mga berries? Kasi may nag-grow na rin boss ng mga berries, lalo na sa probinsya namin sa Pangasinan. May mga tanim na silang kung ano-anong berries. Strawberries. Meron kaming binibenta na local strawberries from Benguet, and meron din kaming frozen berries kagaya ng frozen blueberries. Blueberries. Blueberry na mga frozen. Yun, sinusupply naman namin sa mga stores na gumagawa ng mga shake, smoothies, ganyan. And meron din kaming for personal consumption, nilalagay nila sa kanilang oatmeal, cereal, yan, juice. Magandang combination yan. Sometimes, i-combine mo sa cereals yung banana, sometimes mango. Yun. So, saan malakas ang talaga na market? In Metro Manila, Makati ba? Pasay ba? Quezon City. Yung malakas ang order. QC. QC. Malaki. QC. Based ka ba sa Quezon City? Pasig, sir. Pasig, pero QC ang malakas, ha? Opo, QC ang malakas kong reach. Mayroon ka bang mayroon ka bang distributor doon or dealer? Wala po. Lahat po nanggagaling sa Pasig. So isa lang po yung parang physical store ninyo. Opo. Pasig, okay. Malapit lang, boss. Malapit lang. Yung Mapolo, baka makarating agad yun. Okay. Alam mo, delicate itong negosyo na prutas. Perishable kasi yan. Correct. So, meron ka rin chiller dyan. Meron po. So, ilang containers ang pwedeng pumasok dyan? Hindi naman ganun kalaki ko. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki. Kasi alam mo, aside from fruits, pwede ka rin mag-divert sa mga vegetables like ang carrots, ang mahal ng carrots, no? Magkano sa palengke ang carrots? 120 pesos, 150 pesos. Mas mahal pa nga kaysa prutas minsan. So, perhaps, since meron kang cooler dyan, pwede ka rin mag-angkat ng carrots and then sell it sa market.
At saka, pwede din siyang gumawa ng boss, no, yung juice. Kasi, halimbawa, sumobra ng stocks, tapos overripe na siya, di ba? Baka pwede, may ka-tie up ka. May juicer ka. Juicer ka. Well, pwede mo maging customer yung gumagawa ng juices. On a wholesale market. Parang industrial, Correct. tawag nito, customer. No, we're looking into that. Nagsimula na kami actually sa mga restaurant supply eh. Pero nangyari na po ba yun, Sir Geno, na over yung inyong stocks, so nabulok? Yeah, madalas. Yan. Every day. So, yun, yung solusyon talaga. May juicer dapat. Pero meron din naman siyang chiller na. So, naiiwasan yung pagkakabulok. Diba? But, like for example, yung suha, hindi naman ganun kabilis mabulok yan. Matagal yan. Weird yan. Diba? Ang mabilis mabulok yung Yan, yung mangga. Mangga, yun yung mga mabilis mabulok. Avocado, lansones, bilis sa bulok. Ang abogado ba mabilis mabulok? Opo. Yes po. Pagka nalalamigan po siya, Ganon. Pero bayabas, hindi mabilis mabulok yan. matagal yan. Ayan. So, Sir Geno, baka may mga babatiin ka pa po. Hello sa family ko and sa Fresh Frutas family, tsaka sa partner. Hello. Morning. At i-invite po natin ulit sila kung paano kanila i-reach out. At kung mayroon discount, pag sinabing Galing narinig sa namin sa Propinoy. DCME, sa Propinoy, Okay, sa mga naghahanap ng fresh fruits and vegetables, para sa mga restaurants and cafes na naghahanap ng kanilang supply, please reach out to freshfrutas.com and sabihin nyo, nakuha nyo ito sa Propinoy. Bigyan ko namin kayo ng discount. Thank you. Ayan. May mga prutas pa akong gustong alamin sa iyo, mga tiesa, di ba? Ay, Tiesa, opo. Di ba? Ang sarap noon eh. Meron ka ba niyan? Meron. Nagkaroon ng demand eh. So, kinailangan namin mag-source out ng Chesa. At sabi ng lolo ko, ang Tiesa ay pampalinaw daw ng mata. Na-try ko daw, nga. ha? Ganon daw. Oh. Pero talagang malinamnam yung tiesa eh, di ba? Matagal na akong hindi nakatikim niyan eh. Baka meron ka dyan, Okay. pa-deliver ka rito. Bata pa ako yung huling matikman. Pahanap tayo sa You probinsya. know, these are fruits na pag i-mass produce natin ay talagang makakatulong sa ating ekonomiya. Kasi probably even foreigners haven't tasted that, no? Isang pruta, well, yung chiko, maraming chiko, di ba? I'm sure may supply ka na chiko dyan. Meron ko. Ito yung mga fruits ba na indigenous natin na mga fruits sa Pilipinas. At ito kung talagang ma-produce commercially, Malaking tulong talaga. malaking tulong. So, yung Department of Agriculture kasi kukunti lang nilagay sa BPI na pera. Tapos, ang pondo naman sa Department of Agriculture is only 190 billion. Iyan ang problema natin kasi dito sa Pilipinas, our biggest problem is not the infrastructure kung hindi yung food productivity. And then sa food productivity, ang Pilipinas ngayon, para bang sa traditional ano lang tayo, mga plants like rice, corn, copra, and sugar. Ito yung mga traditional. So we forget that there's a lot of high value crops like Correct. coffee. Alam mo ba na yung coffee, 90% of our demand, ini-import natin. Cacao, 70% of our demand, ini-import Ini-import natin. pa. Of course, may mga nag-i-export dahil masarap yung ating cacao sa Pilipinas. May nag-i-export. Pero, bali, kukunti lang talaga. Yung coffee natin, sabihin, masarap yung Mount Apo natin na Arabica. May bumibili sa Europe, but it's not in large quantity dahil wala akong nakitang coffee farm dito sa Pilipinas na umaabot ng 1,000 hectares na tinaniman ng coffee or tinaniman ng cacao. Small patches lang yan, 5 hectares, 10 hectares. Yan ang dapat i-develop ng ating Department of Agriculture. Yes, tama naman. So, Gino, Tiesa, kailangan makatikim kami niyan. Chesa at Mabolo. May isa ka pa, boss. Chesa, Mabolo. Ayan. Yan yung mga kailangan nating hanapin siya. Ayan. Ay, kumusta po yung nangyari? Ano po, Sir Jet? Mission yan, ha? Hindi request yan, mission. Mission. Padala ko kay Andres. Kailangan mag-report ka, mission accomplished. Ayan. Makakatikim na si Diyos, ha? Okay.
Kasi lumalabo na yung mata ni Josa eh. Kailangan ko po ng tiyesa. Kaya pala. Okay, kamustahin naman natin yung nangyari sa Bagsakan, sa Marikina, noong nilink ka po kay Sir Nick? Okay naman, nakapag-meet na kami ngayon. Nag-uusap na kami tungkol sa price, logistics, ganyan. Good news. Yun, at least may May collaboration. Meron na. Mm-mm. Diba? Si Nick, magandang source yan ng mga agricultural products kasi bagsakan yan eh. So, farmers from the north and from the south, binabagsak doon kila Nick. Ayun, nandun na lahat. Ayan. Okay. Thank you so much, Sir Geno, sa pag-update sa amin dito sa Pro Pinoy. Thank you po, DJ Josa and Cole. Thank you. Good morning. Thank you, Geno. Thank you po. Alright.